Mababasa po ba sa Biblia na si Jesucristo po ba ay kumakain po ba ng karneng baboy? Yan po ang unang tanong ko po. Pangalawa po, brother, mababasa po ba sa Biblia na ang karneng baboy ay pwede po bang ipakain sa tao? Litra por litra po, kung may mababasa. Maraming salamat. Alam mo kapatid, yung letra por letra ang sinasabi mo, mali yan. Ang Biblia kasi hindi letra por letra ang kanyang kabuuan. Maliligaw kapag ang hinahanap mo laging letra por letra. Ikalawang Korinto 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ayan, kita mo no? Ang titik pumapatay. Pagka letra por letra ka, delikado kaligtasan mo kapatid. Kasi ang bagong tipan, espiritual eh. Hindi letra por letra. Yung espiritual, hindi letra por letra yon. Hindi nakikita sa letra yung espiritu. Kaya yung bagong tipan na espiritual, na aral ni Kristo, hindi letra por letra. Pero kung gusto mo ng letra por letra, meron din. Kaya lang, hindi lahat letra por letra. Ang itinatanong mo yung baboy. Ano? Ang karni ng baboy. Kung gusto mo, isama mo na pati taba. Kasi masarap daw yung taba eh. No? Yun naman langgunisa. Wala namang hindi naman masarap pagka walang taba eh. Kaya karne, taba, gusto mo sama mo na rin ng balat. Masarap daw kasi yung sitcharon. No? Balat ng baboy yun eh. Mababasa ba na pwedeng kainin yon? Tingnan natin ang umpisa ng sangkatauhan. Basahin natin ang Henesis. Ganito ang ating mababasa sa 9:3 ng Henesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Sabi ng Diyos kay Noe, nung bata pa ang mundo, bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Eh, ano mo gusto mo, letra por letra? Ay, hahaba ang Biblia. Kung sasabihin ng Diyos kay Noe, ang baka magiging pagkain ninyo. Ang kambing magiging pagkain ninyo. Ang kamelyo magiging pagkain ninyo. Ang baboy magiging pagkain ninyo. Ang tawag sa Kapampangan eh, yung ano? Kamaro. Ang tawag doon, kuliglig lupa, magiging pagkain ninyo. Ang tipaklong magiging pagkain ninyo. Ang bubuyog magiging pagkain ninyo. Eh, bawat gumagalaw daw eh. Sabi ng Diyos kay Noe, magiging pagkain ninyo. Nako eh, hindi mo na dadalhin ang Biblia sa kapal, sa haba. Mabigat na. Kasi kaya nga ang Diyos kung magsabi ng order, general agad eh. Bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Sabi yan kay Noe. Pero pagdating sa Israel, merong choices na sinasabi ang Diyos. Bawal silang kumain ng kamelyo, bawal silang kumain ng baboy, ng walang kaliskis, bawal silang kumain ng talaba, tahong, hipon, bawal. Maraming bawal sa Israel. Nang sila ay papasok na sa lupang pangako. Bawal, maraming bawal sa kanila. Pero nung mag-umpisa kay Noe, wala pa Israel, daan-daan taon pa, libong taon pa, kay Noe, sabi ng Diyos, bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Eh, gumagalaw ba baboy? Gumagalaw. Nabubuhay ba baboy? Eh, nabubuhay. Eh, kasama baboy doon, kapatid. Basahin natin ang unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 5. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat
at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ang gusto ko pakinggan mo, kapatid, dito, pakinggan mo itong versikulo 4. Sapagkat bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Alam mo ba kahulugan ng salitang bawat, kapatid? Kaya ko sinasabi kasi hindi ka naman Tagalog. Ikaw ay taga Surigao, kaya gusto kong basahin ito sa Cebuano. Basahin natin ang sa Cebuano, ang 4:4. Kay ang tanan nga buhing binuhat sa Dios maayo, ug walay bisan unsa nga iga sa likway, kung pagadawaton nga may pagpasalamat. Ayon. Kay ang tanang nga buhing binuhat sa Dios maayo. Kasama ba baboy doon? Tanan sa Tagalog, bawat nilalang ng Diyos mabuti. Bawat. Nilalang man ng Diyos yung baboy. Nilalang. Bawat nilalang ng Diyos mabuti, walang dapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Kaya sa panahon ni Apostol Pablo, ang sabi niya doon sa mga taga-Korinto, basahin natin sa unang Korinto, Kapitulo 10 at versikulo 25. Pakibasa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Alam mo, sinulat yan sa taga-Korinto, kapatid. Ang Korinto ay isang lugar labas ng Israel. Mga hintil yan. At doon sa Korinto, nung pumunta ako, may tindang baboy doon. Sa palengke ng Korinto. Pumunta kasi ako sa Korinto At tinanong ko yung mga tao ron, ganito na ba talaga ako Korinto nung araw pa? Sabi nila, nung araw andyan yung mga nagiba dyan, no? Ayun. Meron ako nakita ron, mga giba doon sa Acro-Corinthians. Acro-Corinthians, the Old Corinth. Pinakita sa amin ng mga tao ron yung Acro-Corinthians. Ayan, no? Yung mga nagibang, mga matatanda ng mga bahay, mga syudad yan sa Korinto. Nagpunta kami dyan ni kapatid na Daniel ngayon, yun daw kanilang tradisyon ay, continuous yun. Ayan, nandiyan kami noon sa Korinto ng kapatid na Daniel. Pinuntahan ko, interesado kasi ako dun sa lugar na tinatawag na Korinto. Nakita namin yung ruins doon sa Acro-Corinthians na tinatawag. Ang mga tao pala doon, kumakain talaga ng baboy. Kasi hindi naman sila Israelite. No? Pakita mo nga yan, i-close up mo. Acro-Corinthos. Ayan. Greek yan It's a place in Greece. Greek yung pagkakasalita na yung Acro-Corinthos. Ang ibig sabihin, nung sabihin ni Pablo sa mga taga-Korinto, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo. Ibig mo sabihin, walang baboy sa palengke ng Korinto? Hindi naman Israelita yan. Sa Israelita, binawal ang baboy Hindi naman sa mga labas ng Israel Kaya natitiyak ko kahit walang letra, kapatid, yung salitang lahat, may kasama baboy doon. Yung salitang bawat, kasama baboy doon. Bawat nilalang ng Diyos mabuti. Walang nararapat itakwil. Katunayan, sa orihinal ng pagkalalang, 1:31 ng Henesis, kapatid na Daniel. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Nakita ng Diyos lahat ng kanyang nilikha. Narito, napakabuti. Meron bang masama ron? Lahat ng nilikha kasama baboy doon.
Kasama pa nga ahas dun eh. Punta ka sa Angeles, yung ahas mabiling-mabili, kinakain. Punta ka sa Balintawak, meron dyan delicacy restaurant na exotic foods, musang, pusa, kinakain. Ha? Maraming mga pwedeng kainin eh. Nasa sayo lang kung kakain ka ng bayawak. Masarap daw yung bayawak eh. Kasama yun sa nilalang ng Diyos eh. Ako, ayoko lang talaga ng bayawak. At ayoko rin ng ahas. No? Kasi hindi naman nakasanayang kainin yung ahas eh, saka yung bayawak eh. Pero kung gusto mo kumain ng butik eh, pwede rin. Gumagalaw din yun eh. Alam mo bakit? Kaya ko sinasabi, kapatid, hikain kasi ako, asthmatic ako eh, may hika ako eh. Nung bata ako, sabi nung lola ko, gamot daw sa hika yung, yung butike. Ang ginawa ng lola ko, yung muli ng butike. Tapos inihaw, tapos ay pinakain sa akin. Nako, nasuka-suka ako, pero kung gusto kong gumaling sa hika, kinain ko yung butike. Hindi naman ako namatay, hindi naman ako nalason. Okay lang. Nasunod ko yung gusto ng lola ko. Ewan ko kung pamahiin yun. Biro mo yung butike, huhulihin, papakain sa 7 butike. Kaya, alam mo, hindi naman nakasama. Kasi sabi ng Biblia, ang bawat nilalang ng Diyos mabuti at walang nararapat itakwil kung tinatanggap natin ang may pagpapasalamat. Kaya, para hanapan mo ako, kapatid, ng letra por letra, masama yan. Sino nagturo sa iyo niyan letra por letra? Mali yan. Sa aral ng Bagong Tipan, hindi letra por letra ang aral. Merong espiritu na dapat mong maintindihan. Sa aral, hindi yung letra. Ang letra ay pumapatay, ang espiritu ang nagbibigay buhay. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Sana naunawaan mo, kapatid, na rito. So, maraming salamat, Brother Ellen, na mismo ang Panginoon kumain pala ng karne baboy. Yun po ang ibig sabihin mo. Wala akong sinabing ganon. Ang sinasagot ko yung tanong na pwedeng kainin ang karne ng baboy ng tao. Wala akong sinabing si Kristo kumain ng baboy, Mahirap nating ipalaga yun, no? Kasi, ang Panginoong Hesukristo, Hudyo. Hudyo siya. Nagkatawan tao siya sa Israel. At sa mga Hudyo, bawal kumain ng baboy. Bawal kumain ng baboy sa mga Hudyo. Bawal nga kumain ng tahong eh. Hipon, bawal kumain eh. Kaya tinan mo sa Biblia, wala kang mababasa si Kristo kumain ng hipon. Para ipalagay mo ngayon na kumain siya ng baboy o hipon, ikaw na lang ang may konklusyon nun. Ewan ko kung gumagawa ka ng intriga sa akin. Pero wala akong sinabi nun. Sabi ko sa iyo, bawal yan sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Baboy, walang kaliskis, walang palikpik, ang kamelyo, ang baboy, ang asno, bawal nila kainin yan eh. Ginagamit lang nila yung kamelyo as beast of burden, pero hindi nila kinakain yan. Yan ang dapat mo maintindihan. Ay, ang sagot ko naman sa iyo, qualified eh. Bawal yan sa Israelita, sa mga Hudyo. Pero sa mga hindi Israelita, hindi sa mga hindi Hudyo, hindi bawal. At pagdating nga ng Panginoong Hesukristo, nung magturo ang mga apostol, tinuro niya sa mga apostol ang ganito. Sa Kapitulo 7 ng Marcos 19, ganito nakasulat. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ayan. Sabi ni Kristo, hindi naman sa puso pumapasok yan. Pumapasok lang yan sa tiyan. Lumalabas din sa daanan ng dumi, sa puwet. Sa salitang ito, sabi ni San Marcos, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya pati yung mga kinukonsider na marumi ng mga Hudyo, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya, ang possibility, maaaring ang mga alagad nakakain ng mga bagay na hindi nila dati kinakain, pero hindi ko naman gustong ipalagay na si Kristo kumain nun dahil siya'y Hudyo nga.